It's day 2 of the transport strike led by Manibela, with some routes still affected and commuters feeling the impact. We go live now to our mobile journal, Francis Rivera, for the latest in Manila. Francis, kumusta dyan? Morning, Angela and Jeko. Ngayon, nagpapatuloy yung pangangalampag ng grupong Manibela dito sa Maynila. At as of now, ito yung sitwasyon nila ngayon. Ay ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, nasa 80% yung kasama nila ngayon na nagkilos protesta mula sa iba't ibang lugar. At ayon niya sa kanila, ayon sa kanya, maya-maya lamang daw ay may mga darating pang mga tsuper na nakatigil pasada ngayong araw na dito magtitipon-tipon sa kanilang site dito sa may Nagtahan, Maynila. At ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, yung iba raw na bumabiyahe ngayon sa kabila ng tigil pasada, talagang meron daw pananakot mula sa LTFRB na sila ay maaaring tanggalan ng prangkisa. Kaya yung iba talagang napipilitan daw na bumiyahe sa kabila nga ng panawagan nila na magtigil pasada muna. Oo. Angela, Diego? Oo. Tomorrow yung last day nung kanilang tigil pasada. After that, ano yung plano ng Manibela? Yung mga miyembro ba nito ay interesado sumali doon sa service contracting program ng LTFRB? Yes, Angela. Actually, mariin na ginigiit ni Manibela Chairman Mar Balbuena na pinag-iisipan nila itong sumali dito, no. Pero kasi ang point of view nila parang nagkakalokohan na nga lang daw dito, no. Parang band-aid solution na lang, kumbaga yung nakikita nilang ginagawa ng gobyerno para doon sa mga tsuper, no, lalo na dito sa ginagawa ngayon. No, simula kahapon nag-roll out na rin kasi yung service contracting program, baka daw hindi raw magiging pantay yan para doon sa mga tsuper na baka hindi makasali yung iba, at yung iba naman talagang buenas dahil makakasama rito, pero yung kalahati daw doon hindi. So magiging limitado lang daw yung makakasama rito. Bukod doon, yun yung ginigit nila na baka pag-isipan pa nila kung tutuloy or sasama pa or makikiisa sila para dito sa programa ng gobyerno. Francis, isa sa panawagan nila yung sa pagsususpend ng excise tax and or yung VAT, no, sa fuel prices. Kung hindi ito gawin ng gobyerno at nag-stick sila sa kerosene at LPG, ano plano ngayon ng grupo nila? Diego, alam mo, medyo masamang araw yung loob nila dito dahil yung araw-araw na ginagamit o kinukonsumo ng mga tsuper na crudo or diesel, yung pa yung hindi na tapyasan ng excise tax, kaya medyo sumama ang loob nila dito. Kaya nga ay magtutuloy-tuloy daw kung sakaling hindi raw talaga matanggal yung VAT and excise tax dito sa mga produkto ng petrolyo, talaga magtutuloy-tuloy yung gagawin nilang kilos protesta at magtutuloy-tuloy din yung ginagawa nilang tigil pasada. No? At kanina nga natanong po si Manibela Chairman Mar Balbuena, no? Kung magtutuloy-tuloy kayo ng tigil pasada, paano na kayo kikita? Yun nga sabi nila, no? Sabi niya, yung mga super niya nga daw, halos wala nang makain, wala na ring makinikita sa araw-araw. Kaya ang solusyon nila kahit pa paano, kung magkakaroon man ng tuloy-tuloy na tigil pasada, at least meron naman daw silang naipon sa organisasyon nila, at yun yung parang binabudget nila para doon sa mga miyembro ng Manibela sa ngayon. So as of now, yun yung nakikita nilang solusyon, no, kapag hindi natanggal yung excise tax at magtuloy-tuloy pa yung pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo, baka talagang magtigil pasada o yung iba naman daw talagang kuminto na sa pamamasada. Alright, maraming salamat sa iyong oras, Mobile Journal, Francis Rivera.